kinalalagyan natin is a Christocentric universe. Sabi natin lahat, Christocentric universe. Kaya huwag kang magtaka kung ang buhay mo ay magiging nakasentro kay Jesus. Alright? Sabi ng Bible, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yung mga buhay na nilalang sa heaven, mga buhay na nilalang dito sa mundo, kayo yon at saka ako, at marami pang iba, at yung mga nilalang na nasa ilalim ng mundo. Even the evil and the evil themselves, iluluhod nila ang anumang bagay na may tuhod, luluhod diyan. Sabi ng Bible yun Philippians chapter 2. Kaya guys, believe me, darating talaga ang itinakdang panahon ng Panginoon na mangyayari ang mga bagay na yan. Okay? Lahat ng bagay ay luluhod. Kaya, tapos sa kanta natin, binanggit na natin doon, Lord, ikaw po ang sentro ng aking buhay. Jesus is the center of my life. Okay? At kailangan yon. Ano pa yung kanta natin kanina? Grabe, ang gaganda ng mga kanta natin. And, di ba? Sabi niya, God, Jesus is good, and His mercies endureth forever. Mga minamahal na kapatid, alam niyo ba yan po yung kanta ni Jehoshaphat at saka nung kanyang team. Na dumating yung point sa buhay ni King Jehoshaphat, nalulusubin sila ng kaaway. At pinag-aralan niyang mabuti, ni hindi lang doble, kundi ubod ng dami yung kalaban nila at alam na alam ni Jehoshaphat na wala silang kapana-panalo. Sinasabi natin na ang Philippines ay walang kalaban-laban sa China. Hello? Ilan yon? Ilan yung ratio? Sa isang sundalo ng Pinoy, ilang sundalo ang China? Ang dami, di ba? Hindi talaga mananalo. Pero si King Jehoshaphat ay tumawag sa Panginoon. Alam nyo, long story short, nadaig, nilabanan ni Jehoshaphat yung mga sundalo ng nakalaban nila. Alam nyo kung ano nangyari? Yung mga sundalong yun nakalaban nila, sila ang nagpatayan. Okay? Tapos ang ginawa na lang nila King Jehoshaphat, anong natatandaan nyo? 3 araw. Ano yung 3 araw? 3 araw nilang hinakot. Ano yun? Ba't tumutunog? Dito yun. 3 araw nilang hinakot yung mga kasangkapan, yung mga, kumbaga sa time natin ngayon, yung mga pera ng mga sundalo ng Philistines. For 3 days nilang hinakot yung samsam nila kung tawagin. Kasi noon, pagka tinalo mo yung mga kingdom, lahat ng yaman na hahakutin mo, kukunin mo yon. Pati yung king nila, bihag mo yon. So, God is good and His mercies endures forever. Yun yung, pag kinakanta yun, alalahanin niyo po si King Jehoshaphat. Okay? Na wala na siyang kalaban-laban, hindi pa siya lumalaban, sigurado talo na. Pero dahil sa na-expose yung sarili niya sa Panginoon, sa paglapit kay Lord, alright, pinagwagi siya ng Panginoon. At sa halip na lumaban, ang ginawa lang niya, naghakot lang siya ng mga samsam. Okay? Ganun po yung nangyari. At meron pong lumalabas ngayon na napakaganda pong katuruan, and I believe in this teaching. Guys, yung buhay daw natin kapag tayo ay na-expose, sabi natin lahat, exposed. So, nakadepende pala sa exposure yun, ano? Kapag nalagay tayo sa tamang environment, alright, para tayong mga halamang itinanim, na kapag nasa tamang environment, uusbong siya, tutubo siya, di ba? Magkakaroon ng sanga dahon at pagkatapos magiging mabunga. And all of that is because of the genes we have. Sabi natin genes. Yan. Hindi lingid sa inyo, lalong-lalo na sa mga nag-aral ng science,
53 trillion cells meron tayo sa ating katawan. And most of them, sa mga genes natin, dormant lang sila, tulog. Tinatamad sila madalas. At ayon po doon sa nadaanan kong turo, napakaganda, and I believe it. Okay? Na ang kulang lang talaga sa isang Christian is yung talagang siya ay ma-expose. And praise and worship is one of the environment. Sabi natin lahat, environment. In a believer's life, to be successful, to be victorious in this life, kailangan mong ma-expose ang sarili mo sa isang malaliman, taimtim, talagang nandun yung puso na praise and worship. Alright? Kaya, siguro kung nahihirapan kayo mag-praise and worship, na nakadilat, subukan nyo naman yung nakapikit. Ayun, yun po yung madalas na ginagawa ko ngayon. Pag nag-praise and worship tayo, nakapikit ako. Alright? Kasi yung praise and worship, isa po pala siya sa na bumubuhay ng ating mga genes for us to be victorious and to be successful. Nakakita na po kayo ng butike lumalakad sa ibabaw ng tubig? Wala pa. Okay? Gagamba. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nakakita na kayo? Ay, ako, ilang beses na ako nakakita ng ganyan, yung butike lumalakad sa ibabaw ng tubig. And it is because, sabi ng science, na yung paa ng butike ay merong genes na kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Tsaka yung sa gagamba. At natuklasan po ng ilang mga scientists natin na tayo rin daw pong mga tao ay merong genes sa ating binti na kaya ding makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Ito po ay subukan nyo rin pong tawag doon sa internet. I-research nyo rin po. Okay? Ang kailangan lang talaga is ma-expose tayo sa tamang katuruan, sa tamang belief. Sabi natin lahat, belief. Kaya talagang sabi ko, lalo kong pag-iigihin yung pagtuturo, yung pag-preach. Kasi yung kapag meron kang matatag na paniniwala, yan ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Na-expose ka sa tamang environment. Like Brother Roman, na-expose siya kay Lord. Hello? Without God's mercies, grace, and help, we are nothing. Amen? So, kailangan lang talaga natin ma-expose sa tamang environment. Parang yung mga buto o mga binhi na itinanim. Nilagyan mo siya ng pataba, diniligan mo siya, nasisikatan siya ng araw, tamang environment. Okay? Everybody say prayer. Yun po ay tamang environment. Alright? Ano ba ang environment? Alright, tingnan muna natin to, no? Maya-maya tayo mag-ano ng konti. Yan, nilagay ko rito eh. Ano ba talaga ang environment? Ang environment is the surrounding or condition in which a person, animal, plants, lives, or operates. Ang environment ay is yung condition na umiinog doon sa taong yon, at paano siya nabubuhay o nag-ooperate. Guys, magiging maganda ang operasyon ng buhay mo at ng buhay ko, at magiging maganda ang takbo ng buhay nating lahat, paano siya mag-operate, paano siya mabuhay, kapag nailagay tayo sa tamang ano sabi ko? Environment. Alright? Perfect environment always brings the glorious transformation. Sabihin natin lahat, perfect environment always brings glorious transformation. Mga minamahal na kapatid, ang perfect environment can extinct the demonic presence by bringing the Eden's environment. Eden means yung pinaglagyan ni God kay Adan. Na dahil kay Kristo, actually, sa totoo lang, ganun din yung kalagayan natin. Dahil kay Kristo. Para na rin tayong nandoon sa kalagayan ng Eden. Naniniwala
ang science noon at naniwala din ako na si Adan daw po kulang ng tadyang. Hello, nandiyan pa ba kayo? At saka yung mga lalaki daw ngayon, sige nga, paano ba natin matitingnan? Sabi nila, di ba, mga lalaki daw kulang ng tadyang. Kasi doon kinuha yung babae. But ang sabi ng science, hindi kulang ang tadyang ni Adan. Kasi yung buto ni Adan doon sa tadyang ay meron siyang genes na kayang palitan yung butong nawala. Sino na nakakita ng butiki na naputol yung buntot? Tumubo ulit? Starfish. Tumubo ba ulit? Meron din daw pong ganong kakayahan yung buto natin sa tadyang. kaya niyang mabuo siya uli. Alright? Meron tayong ganong genes. At bakit nangyari yung ganon? Kasi nung gawin ng Diyos si Adan, inilagay niya sa Garden of Eden. And Eden speaks of God's presence. Tandaan nyo to, mga minamahal na kapatid, since tayo ngayon ay mga believers, lagi tayong nasa presensya ni Lord. And that is a good environment. At para makita natin na tayo ay nasa environment ni Lord, nasa kingdom ni Lord, we should expose ourselves to praise and worship. Amen? Guys, whenever we do the praise and worship here, huwag niyo siyang baliwalain. Okay, napakagandang environment niyan. Yung genes natin sa katawan, nabubuhay yan. Hello? It is a very, very good environment. Actually, sinabi niya rito ang napakagandang environment ay nakaka-extinct ng demonic presence. Nawawala yung mga demo-demonyo, mga jablo-jablo ninyo na nakaabang lagi sa buhay nyo para sirain yung buhay mo. Okay? Yung mga worries natin, yung mga anxiousness natin, yung mga testing troubles natin, mga problems natin, mga tribulations natin, nasa top times tayo, may mga trauma tayo sa buhay, nawawala yan in a perfect and good environment. And what are those environment? Sinabi ko na po sa inyo kanina, yung praise and worship, yung belief. Guys, bakit tinalo ni David si Goliath? Kasi si David exposed doon sa environment na nung talunin ni Goliath, yung oso, yung mga leon. Hello, may kausap pa ba ako? Ang kasama niyang tumalo sa mga iyon ay ang Panginoon. Kaya nung dumating na yung point na kaharap na niya si Goliath, nako, sino itong Pilisteyong hindi tuli? Binabasa niyo Bible niyo? Ganon yun. Who is this uncircumcised Philistine? Defying the nation of Israel. Hello? Nasa magandang environment si David, kaya niya tinalo si Goliath. Kung may Goliath kayo sa buhay, you should expose yourself to good environment. Kung cancerous yung sakit mo, by the way, narinig ko po, ang bitamina ng cancer ay worry. Ang vitamins ng mga sakit, lalong-lalo na yung mga cancer, ay yung worry. Alright? Ano ba ito? Hininga ko ba yun yung tumutunog? Ay, ano ba yun? Okay. Ano ba kayo na? Okay lang. Alright. So, ang solution lang pala talaga po ay nandoon tayo sa tamang environment. Yung pag may narinig kang message o nagsishare ng word, makinig ka kasi yung belief na idudulot nun is a very, very good environment. Maybe yan yung magiging tubig sa halaman, yung pandilig, or yung sikat ng araw, or yung fertilizer. Para ikaw na isang buto, you are a good seed. Okay? Ay tumubo. At magbunga ng marami. Whew! Hallelujah! Sabi po ng isang scientist, to understand the kingdom impact on earth,
we must bring the proper modern interpretations, yung lexemology and semantiology from our current dictionary to match the original Hebrew, Aramaic, and Greek words that have been used the ancient manuscripts of the Bible. Otherwise, many will believe that the Bible is a primitive and outdated. Kapatid, pag hindi ko sinyer sa inyo to, ang lalabas, ang tingin niyo ang Bible natin ay updated. Outdated. Pero ang totoo pala, kung papaanong binabalanse, ano tawag doon? Yung pag mainit ang araw, yung tubig umaangat, kaya evaporation. Pag pupunta siya sa ulap, pag puno na yung ulap, ano mangyari? Magiging ulan. Alright? Ganon din yung pagbalanse ng buhay natin kapag umaangat ang mga praise and worship sa buhay natin, pupunuin yung heaven. Pag puno na yung heaven, ibabalik niya yung mga praise and worships natin into the form of blessings. So in order for us to have blessings in this life, we should expose ourselves to a very, very good environment. Woo! Prayers. Everybody say prayers. Sino sa inyo dito ang nagpe-pray pa ng merong schedule? Naka-schedule. Sabi ni Pastor Paul, yung director natin, sabihin natin lahat, scheduled prayer. Napakaraming himala, napakaraming pagpapagaling ang nangyari dahil sa naka-schedule na pananalangin. Sa Bible, ang naka-schedule na prayer is alas 9 ng umaga at saka alas 3 ng hapon. Sa mga naka-schedule na pananalangin na yan, natatandaan nyo si Peter, si Juan, pumasok sila sa templo, meron doong lumpo, alas 3 ng hapon yun. Meron silang scheduled prayer. And guys, believe me, prayer is a wonderful, wonderful, very amazing environment na kailangan mo i-expose yung sarili mo. Hello? Scheduled prayer time. Alright? Kailangan natin yan. Napakaraming himala na nangyayari when we pray. Kaya ang question ko sa inyo, sino dito ang merong schedule ng pananalangin? Don't neglect times of prayers. Kasi it is an environment that will give a glorious victory and success sa buhay natin. Yun lang pala yung kailangan. Kaya, nung narinig ko po yun, ako, nag-guilty ako kasi 2 time kami, hindi kami nagkaroon ng ano yun, yung FFF natin? Family, Friends, and Food. Ibig sabihin nun, Martes ng gabi, magmi-meeting kami. Tapos mag-share ako ng word. Meron din kaming kanta doon. Naku, nag-guilty ako. Sabi ko, 2 Martes kaming absent. One of the good environment is belief. Yung paniniwala, yung pananampalataya. Okay? At saan nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. Faith cometh by hearing. So paano ko palalakasin ang pananampalataya ng mga kamag-anak ko kung wala naman ako doon na nag-share? Alright? So siguro yung iba ron ay mamaya maikukwento ko rin sa inyo. Last Sunday, ang topic natin ay JAM, Jesus and Me, JAM, are both good. Guys, God is good. And only God is good. But because of His goodness, naging good rin tayo at naging good tayong lahat dahil sa kabutihan ng Diyos. In Genesis chapter 1 verse 26, kitang-kita po natin na doon pa lang, yung paglilikha pa lang sa tao. Okay? Wala pa ako sa topic ko, Genesis 1:26. Ayan. Ako na naman ang ano nito. Genesis 1:26, pwede ba natin ilagay? Hindi pa po tayo pumapasok doon sa ating topic. Pero wag kayong mag-alala,
sisikapin natin na paikliin. Kasi hindi ko lang pumapigil yung sarili ko na yun pala ang kulang sa maraming believers. Yung exposure sa napakagandang environment. Then you will make your life successful and victorious. Yun pala ang kulang. Okay, Genesis, sabi ran, then God said, let us, yung us po dyan, plural yan, di ba? Let us. Okay, yung us dyan speaks of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us make man. Alright. Yun pong man dyan ay, ano nga to? Plural, singular? Plural yan. Yan ay ish sa Hebrew. I-S-H. Yan. Kaya yung man na sinasabi dyan, hindi lang yan si Adan at saka si Eva. Lahat ng nandito ngayon, mula dito sa harapan hanggang doon sa huli, kasama ka dyan sa man. Do you believe this, guys? Kailangan mong maniwala kasi ang kasunod niyan is gagawin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image. Guys, ginawa ng Diyos tayong tao ayon sa kanyang image and ayon sa kanyang likeness. And the greatest you have is you are made and created in His image. Ang kapangyarihan na kailangan mo para umasenso, gumanda yung buhay, ay nasa sayo. Taglay-taglay mo, hindi siya umaalis. Kaya yung good future mo, wala doon sa future. Araw-araw mo siyang kasama. Because you are made according to His image. At kung hindi ganito, mga minamahal na kapatid, do you think we can connect to God? Guys, because we are created in His image, we can connect to God. Sabihin natin lahat, connected ako sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Kasi ginawa ka ni Lord according to His image. You have the power, guys. Because you are connected with God, because you are created and made according to His image and His likeness. Ayokong makakarinig sana mula sa inyo na wala, hindi kaya, pastor. Hindi kayang ipagtagumpay ng ganitong buhay. Pagdukot ko sa bulsa, wala kahit duling na 5 eh. Walang pinag-aralan, pastor eh. It's good na talagang nagsisikap. Ang akin pong mga anak ay, I'm praying hard na makatapos sila sa pag-aaral. Pero papaano kung may mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Pwede pa ba silang magtagumpay? I believe yung Kentucky Fried Chicken, yung naka-discover noon ay nung mabuo niya yon ay malapit na siyang mag-senior. Okay? Bill Gates is one of the most richest man in the world. Pero hindi po siya tapos ng pag-aaral. At yung kanyang discovery ay ginawa lang niya sa garahe. Hindi sa school. Wag niyo po akong mamaliin ho. Lahat po ng mga anak ko ay praying na makatapos sila ng pag-aaral. Sabi ni Kuya Roman, maganda yung nag-aaral kayo. Hindi naaagaw yan. Alright? Hindi maaagaw yan. Wag mo lang ikwento sa akin. Aagawin ko sa iyo yan. Pag nakakarinig ako sa saan ba? Sa internet, di ba? Naku, ang gandang kwento niyan. Sa Sunday, ikukwento ko na sa church yan. Inagaw ko na sa kanya, pero meron pa, nasa kanya pa rin yun, di ba? Alright. We are connected to the Lord because we are made according to His image. We can communicate. Everybody say communicate. Ilan sa inyo naniniwala, kaya natin kausapin si Lord? Because you are made in His image. Kaya natin. Sabihin natin sa katabi natin, kaya natin, Brad. Kaya yung greatest greatness nasa iyo. Kaya mong makipag-communicate kay Lord. Hello? Napansin ko, malaya na yung kamay ko. Communicate kay Lord. Dati hawak microphone. High-tech na, sabi ni Kuya Ferdy, no? Alright.
And we can commune with the Lord. Pwede mong hatakin si Lord sa isang tabi. Lord, dito tayo kakausapin kita. Bigat na problema ko. Hello? Dahil ikaw ay ginawa ayon sa kanyang wangis. You can connect, you can communicate, and you can commune with the Lord. Anong power pa kailangan mo? You are made in God's image and in His likeness. Hello? Praise God. Amen. Alright, so, ayan na sabi riyan, and let them, what? Let them rule. Kaya ang target talaga ni Lord sa tao ay hindi para magkaroon ng religion. Ang target ni Lord sa tao ay para mag-rule. Everybody say rulership. Yung mapagharian mo, yung buhay mo sa ikatatagumpay. Alright, pasok na tayo sa ating topic. Mag-i-start na po tayo. Yay! Mag-i-start na tayo. Amen! Ang ating pong topic for today is, ang title natin ay, isang title ng kanta, Yes Lord, Yes Lord. Talaga pong natanong ako nung isa nating kapatid kagabi, Pastor, paano po kayo maghanda ng message? Ilang oras po? So sabi ko sa kanya, kapatid, actually, linggo pa lang ng hapon. Umaga nag-service tayo, di ba? Pag uwi namin sa bahay, papahinga ako. Siyempre, kakain kang tanghalian. Alangan nyo namang hindi nyo pagtanghaliin si Pastor. Pag magtatanghalian muna, mag-rest konti. Tapos, nag-i-start na ako mag-isip, nag-iipon na ako ng datas. Ayan. Tapos, kailan yun? Napafinalize yun, Pastor? Linggo na ng madaling araw. Mga alauna, alas 2, ganyan. Hating gabi. Okay. At ang sinisikap kong gawin, mga minamahal na kapatid, hanggat maaari, title pa lang, nahatak ko na kayo. Kaya ang title ko, Yes Lord, Yes Lord. Manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat. Ang totoo Lord, marami na po akong na-share. Pero, pabayaan mo Lord na palibhasa ang sabi mo Panginoon, ang mga good environment namin Lord, na katulad ng kinalagyan ni Adan at saka ni Eva, na sila po ay inilagay mo doon sa Eden. Kami din po Panginoon ay i-expose mo sa kapangyarihan ng pananalangin, praise and worship, belief system namin, Lord, yung gaano ba kalalim ang aming pananampalataya na nakukuha namin sa iyong word, sa mga pakikinig namin katulad ng message namin ngayong umaga. And Lord, these are the things na bubuhay sa aming mga genes, na ang sabi mo Panginoon, kayo po ang gumagawa sa loob, on our inward man, not outside Lord but inward. Kami sa aming pagkatao ay mga genes na nabubuhayin ng mananampalataya, ng naka-schedule na pananalangin, ng pagbabasa ng banal na kasulatan, ng pakikinig ng iyong message, and marami pang iba Lord. At sa umagang ito, ipahintulot mo Panginoon na makuha namin Lord yung message mo sa amin sa araw na ito. And this is our prayer in Jesus' mighty name. And everybody says, kaya lalo po akong na-inganyo na talagang mag-aral na mabuti. And to be honest with you, mga minamahal na kapatid, bakit po talaga ako ay nagsisikap mag-aral? Kasi yun, sinasabi ko na po sa family ko, kasi ayaw ko po na yung asawa ko at mga anak ko naniniwala sa sabi-sabi na wala namang basihan sa Bible. Diba? Tapos yung mga kamag-anak ko, tapos siyempre dito sa church. Andiyan pa po ba kayo? So kailangan kong magsunog ng kilay. Meron pa ba? Masunog na ata lahat eh. Pag-aralan kong mabuti ang mga bagay na ito para ma-share ko sa inyo kasi kailangan pala siya. Okay,
Yung yes Lord na yan ay nasa tatlong bagay sa umagang ito, madadagdagan man yan sa ibang panahon. Pero yung tatlong bagay na gusto kong share dyan sa inyo, saan tayo mag-yes kay Lord? Alright? Saan tayo mag-yes kay Lord? Doon sa una, in His unending kingdom. Pangalawa, doon sa undeserved righteousness. We are righteous before the Lord, pero hindi tayo sana deserve eh. Alright? Hindi tayo deserving sa righteousness. Pero God has made us righteous. And yung pangatlo, yung yes Lord, sa understanding, sa pagkaunawa about, ay, word lang yan bro, walang L. Understanding the word. So, nagkamali yung ballpen. Okay? Yes Lord tayo doon sa tatlong bagay, doon sa kingdom ni Lord. Everybody say kingdom of heaven, undeserved righteousness, and understanding the word. Alright. Yun po yung tatlong bagay na ating pag-uusapan ngayong umaga. Isaiah chapter 9, 6 hanggang 7. Isaiah chapter 9, 6 hanggang 7. Ano po ang nakalagay sa Bible natin? For a child will be born to us. A son will be given to us. And the government, everybody say government. Yan. Yan ay isang pamamahala, yan isang kapangyarihan na sumasakop sa mga tao, gobyerno. Minsan naririnig ko sa mga tao sa usapan, Brad, wala kang laban dyan, gobyerno yan. Diba? may mga ganon. Pero ang sabi rito, yung son na yun na ibibigay, yung child na ibibigay ay, diretsuhin na natin, yun ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Na si Jesus ay ipinanganak. Merry Christmas sa inyong lahat. A child is born. Alright? And the government will rest on His shoulders. Sa kanyang mga balikat ay naroroon yung government, yung power. And His name will be called Wonderful Counselor, kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. And in verse 7, yung government daw na yun, yung gobyerno na sa balikat niya, anong klaseng government yon? Anong klaseng kingdom? Sabi sa verse 7, there will be no end, unending. Unending government. Guys, kung nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos, good news. Yung kaharian na yon ay walang hanggan. Walang katapusan. Hindi yun kayang wasakin ni Satanas, dalhin man niya ang lahat ng kanyang kampon at buong impyerno para iharap doon sa government na yon, mawawasak yung anumang bagay na iharap ni Satan doon. Because the government, okay, na nasa balikat ni Jesus, speaks of His kingdom. Alright? It is unending. Sabihin natin lahat unending. Sabi ron, there will be no end to the increase of His government. Everybody say increase. Sa gobyerno ni Jesus, merong increase. Hindi welcome ang poverty sa government ni Lord. Illegal ang poverty doon. Illegal ang mga sickness and disease. Ang hirap pa naman yan, lalo yung problema sa kidney, no? Talagang kailangan talaga natin ma-expose sa good environment. 28 years old yung napanood namin kahapon, dinadialysis na siya. At ang inaantay lang talaga niya magkaroon ng transplant. Kasi yung dialysis forever na yon. Sabi ko, bakit ganun, no? Sabi ron, increase of His government or of peace on the throne of David and over His kingdom. Pasok na yung kingdom. So guys, we should say yes Lord to God's kingdom, the kingdom of heaven, and that
kingdom is an ending kingdom. Pag nailagay ka na dyan, and that is the grace of God, alright, yun yung biyaya ni Lord actually, nung mailagay ka sa kingdom ni Lord. Kasi guys, one of the things na nasa kingdom ni Lord is yung hari nun, everybody say king, ay hindi mapalagay kung nakakaranas ka ng mga tribulations, troubles, temptations. Alright? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, pag wala kang maisaing, namamroblema ba si President Marcos? Uy, yung taga-Bangbang walang maisaing. Padalan mo kahit 1 kilo. Believe me guys, pag wala kang maisaing, naiisip ka ni Lord, wala kang maisaing. Araw, gabi, 24/7, 30 days a month, yung bagamat may 31, ano? Nasa isip ka ni Lord. Alam mo kung paano ko nasabi, kapatid? Sabi ng Bible, gaano kamura ang ibon, yung maya. Magkano nabibili doon sa bili kayo ng sisiw, may kulay blue, may kulay yellow, may kulay pink. Magkano isa? 20 isa? Ang mahal na pala ngayon, tumaas na. Dati 5 piso, no? Yun. Mas mura pa daw po doon yung ibong maya. Kasi marami sila. Pero sabi ng Bible, walang malalaglag sa lupa. Isa mang ibon na hindi alam ng inyong amang nasa langit. Ano pa kayo? Gaano kayo higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Kaya mga minamahal na kapatid, believe me when I say, hindi ka naaalis sa isip ng ating Diyos, ng iyong Ama at ng Hari. Pag nakapasok ka sa kingdom, yan ang favor. Yan ang grace. Alright? So, yes Lord, in your unending kingdom. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Alright? 1 Corinthians chapter 1, verse 30. But by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom. Sino gusto ng wisdom? Si Jesus daw ay naging wisdom natin. Sino naghahanap ng wisdom? Unahin mo si Jesus. Sabi ni Miles Monroe, kulelat siya sa school nung di pa niya kilala si Lord. Nung nakilala niya si Jesus, focus siya kay Jesus, naging A student siya. Nagulat yung mga kaklase niya, pati teacher niya. Nung pumokus siya kay Jesus. Guys, wisdom, tatlo po yan mga minamahal na kapatid. I'm getting ahead of myself. Alright. Mamaya na natin hindi lang siya basta wisdom. Everybody say wisdom. Siya yung wisdom from God and righteousness. Sabihin natin lahat, righteousness. We are not deserved to have righteousness. Alright? Pero sabihin mo kay Lord, yes Lord, for undeserved righteousness. Because si Jesus, ang iyong naging righteousness. Kaya maniwala ka kapatid, yung righteousness ni Jesus, yun din yung righteousness mo. Ito yung hindi na ituro sa atin, pero wag naman natin silang sisihin. Yung mga parents natin at saka yung mga tagapagturo natin noong araw, hindi nila tinuturo yan na si Jesus pala yung righteousness natin. Tinuturo nila, tuparin mo yung 10 Commandments para maging righteous ka. Wala pong masama sa 10 Commandments. Those 10 Commandments are good, holy, but those commandments cannot make us good. Only God and Jesus can make us good. Actually, yung mga utos na yun, number 1 pa lang, hindi mo na matutupad eh. Bakit, Pastor? Ano ba yung number 1 commandments? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas, at kaluluwa.
Question, sino nakagawa niyan? Buong puso, isip, lakas, at kaluluwa. Kahit yung pinaka-most reverend, hindi niya magagawa yan. Gising mo pa lang sa umaga, ano iniisip mo, kapatid? Iniisip mo ba si Lord? Hindi. Ano kaya kakapihin ko ngayon? 3-in-1 or herbal coffee? Alright? And because dumating si Jesus at natanggap mo siya, Jesus become your righteousness. And what is righteousness? Sabihin, buti na lang tinanong ninyo. Kasagutin ko na lang. Ano po yung righteousness? Yung righteousness is yung nakakatayo ka sa harapan ng Panginoon, andiyan si Lord. Wala kang sense of guilt. Okay? Wala kang negative fear. Wala kang sense of judgment. Pagharap mo kay Lord, ano meaning ng righteousness? Pagharap mo kay Lord as if you have done nothing wrong. Hello? Okay po ba? Maganda po ba pinag-aaralan natin? Ang righteousness na sinasabi diyan, mga minamahal na kapatid, kasi si Jesus wala namang nagawang kasalanan eh. And Jesus became your righteousness. So, ang righteousness means, pagharap mo sa Diyos, sa isip at sa puso mo, wala akong kasalanan sa iyo, Lord. Yung kasalanan ko, kinuha lahat ni Jesus doon sa cross. So, Lord, clear tayo, Lord, clear tayo, ha, Lord, clear. Eto ngayon, may problema ako, Lord. Binrake ako nung sweetheart ko. Grabe. Yes, Lord, to our undeserved righteousness. Ikaw ay good. Mamaya pag-aralan natin. Okay. Alright, undeserved righteousness. Ay, kailangan palang bilisan ko kasi ang haba ng intro ko kanina. Yes, Lord, sa tinatawag na understanding the word. Pag sinabi ni Lord, unawain mo to. Salita ko to, unawain mo to. Ang sasagot natin kay Lord, yes, Lord, yes, Lord. Matthew chapter 13, verse 19. Matthew 13, verse 19. When anyone hears the word of the kingdom, eto na naman tayo sa kingdom. Hindi po tayo umaalis sa kingdom. Kasi ang Bible talks about the kingdom, and the royal family. Ang Biblia po natin ay nagkukwento from Genesis to Revelation ng ano? Ng hari. Sino yung hari? Si Jesus. Sabi ni Jesus, mula kay Moses. Ano yung kay Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mula kay Moses, sabi ni Jesus, no? Sa Luke chapter 17 ba yun? Or 24? Alright. At sa mga propeta, sinong propeta ang kilala nyo? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, and even John the Baptist himself. Sa mga propeta. At sa mga kasulatan, John 5:39. Sinasaliksik ninyo mga kasulatan sa pag-asang nandoon ng magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Tungkol sa kasulatan. Ang kasulatan daw ang nagpapatutuo tungkol kay Jesus. So the unique person na makikita mo sa Bible ay si Jesus. May mga taong natatakot magbasa ng Bible, hindi nila alam na sa Bible, through the Bible, makikilala nila ng mabuti kung sino si Jesus. At ang unang-unang ginawa ni Jesus ay tinubos ka sa iyong mga kasalanan. Isn't God good? Alright. Okay. Alright. Kaya sabi rito, okay, kailangan nating maunawaan yun. Kailangan nating intindihan. Sabi niya, and does not understand it. Sabi niya, kung sino man ay nakikinig ng word ng kingdom, at hindi niya inuunawa. Alright? Ano mangyayari daw? The evil one comes, and it's not just away what has been sown in his heart.
Ang reason is hindi niya inuunawa. Kaya mga minamahal na kapatid, yes Lord, in understanding the message of the word. Alright? So tatlong bagay yon na yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord in your unending kingdom, undeserved righteousness, and in understanding the word. Kasi pag hindi raw natin inunawa, darating yung kaaway. Kukunin. Alright? Kukunin yung bagay na naihasik sa atin. Alright? Ano nga yun? Tatlo yun, di ba? Knowledge, understanding, and wisdom. Knowledge are informations, insights, illuminations sa ating isip. Alright? Pero yung knowledge na yon, pag hindi mo nauunawaan, it will never come into a wisdom. Kaya mahalaga yung understanding. Hello? Sa lalaki, mahalaga understanding ka sa iyong asawa. Mahalaga yon, understanding. Yung pinakikinggan ni Sister Telma nung isang araw. Alright? At yung wisdom, what is wisdom? Ilan ang naniniwala na iba ang theory sa actual? Yung aming anak, nag-exam sila. Paano paandarin ang forklift? Nung pinasakay na siya sa forklift, paandarin mo. Naku, nanginginig na. Hindi naman nanginginig. No? Parang medyo kabado lang. Bawal nervyusin, ha? Okay lang kabahan. Bawal nervyusin, ha? Okay. Iba ang theory sa actual. Iba ang wisdom. Hindi siya magiging wisdom unless na nagkaroon ng understanding. Kaya ang gusto ni Lord, understand it. Hindi mo siya ma-apply pag hindi mo siya naunawaan. Hello? So yun yung connection ng knowledge, understanding, and wisdom. Wisdom is yung kaya mo na siyang isagawa, ipamuhay. Alright? Yan. At eto na po tayo, babasahin na natin yung ating text. Masabihin mo kung ilang minuto na lang ako, ha? Matthew 13:47 hanggang 52. I promise you guys, kahit na napakaraming naglalaro sa isip ko, iiksian muna natin ngayon. Alright? 37:47. Again, the kingdom of heaven. Guys, hindi tayo nawawala. Nandun tayo sa kingdom of heaven. Because this book is about the kingdom. Alright. From Genesis chapter 1:26 hanggang Revelation chapter 1:5 and 6, andun yung kingdom. Huwag na natin basahin yung kay Daniel, kay Isaiah, sa book of Psalms, and everything. Ang libro na ito ay nagtuturo about the kingdom. Kaya hindi tayo umaalis sa kingdom. The kingdom of heaven is like what? A dragnet. Hindi ko alam bakit nilagyan niya ng drag, pero actually yan ay net. Ang kaharian daw po ng Diyos ay katulad sa isang lambat. Okay? Na inihagis doon sa dagat. Alright. And gathering fish of every kind. At nahuli niya ang maraming isda, iba't ibang klaseng isda. Alright? 48. And when it was filled, guys, it was good news na yung kaharian ng Diyos ay mapupuno ng maraming tao. Marami pala tayong makakasama sa kingdom ni God. Alright? Marami pala. Okay? Kasi baka, just in case na nag-iisip kayo, hindi pastor, ang dami pa rin unbelievers ngayon. Actually, yung mga believers ay nahihirapan pa rin maniwala kasi kaya sila ay unbelieving believers. Sila ay mananampalataya na hindi sumasampalataya. Okay? So,
Nung mahuli na nila, yung isda na, yung lambat na puno na ng mga isda, ano sabi rito? Hinila nila papunta sa pampang. Alright? Drew it up on the beach. And they sat down and gathered the good fish. Everybody say, good fish. Sino yung good fish? Ikaw yun at saka ako. Alright? And gathered the good fish into containers. Nilagay niya sa kanyang sariling lalagyan. Yung naghagis ng lambat, which is Jesus Christ, okay? Doon sa kingdom ni Lord, sa daigdig na ito ay magkakasama pa rin ang mga bad fish and good fish. Yung kinukwento ko sa inyo nung Sunday, yung kapitbahay mo, wag naman yung kapitbahay mo, kawawa na yung kapitbahay mo, no? Pero sabi nung aming anak, hindi ako na-schedule ng kahit anong pupuntahan at kahit na anong gagawin para makapagpahinga. Pag uwi namin ng bahay, sa gawing kanan ng bahay namin, may nagiinuman. Sa bandang kanto, may nagbibidyoke. Sa kabilang bintana ng bahay, may nagiinuman na naman. At kung magkwentuhan, wagas. Magkalapit lang naman sila, nagsisigawan sila. So, hindi ba natin pwedeng i-request kay Lord, tanggalin mo nga yung mga kapitbahay namin na yan. No, wag mong gagawin yan. Alright? Kasi, ano sabi doon nung last Sunday? Intayin natin yung end of age at aalisin ni Lord yung mga masasama at yung mabubuti kukunin din niya, pero yung mabubuti katulad nito ay ilalagay sa container niya. But the bad, tatapon niya. Verse 49. So it will be at the end of the age, the angels will come forth and take out the wicked from among the righteous. Sino yung righteous? Ano yung righteousness? Yung pagharap mo kay Lord as if you have done nothing wrong. Kasi lahat ng kasalanan mo, kinuha na ni Jesus nung siya ay ibako sa cross. Ikaw yung righteous. Okay? Ikaw yung good. Yung wicked, tsaka yung bad, sila yung itinapon. Verse 50. And will throw them into the furnace of fire. Sa pugon na nag-aapoy. And in that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Andoon na yung pagluha at yung paggangalit ng mga ngipin. Panaghoy. Weeping. Alright? So, ganun pala ang mangyayari. Yung good ay iipunin ni Lord, ilalagay niya sa kanyang lalagyan. But yung bad and the wicked, itatapon. Doon sa pugon na nag-aapoy. Alright. 51. Sino nagsabi nung hell? Wala naman tayo nabasang hell, no? The furnace of fire. Have you understood all these things? By the way, mga minamahal na kapatid, dito ko nga pala kinuha yung aking title. Nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, have you understood all these things? So sabi natin, no, mahalaga yung understanding, no? Kasi baka minsan tanongin ka ni Lord, anak, naintindihan mo ba yung preaching nyo nung Sunday? Hello? Sabi niya, have you understood all these things? And they said to him, yes. Diyan ko po kinuha yung title ko, Yes, Lord. Yes, Lord. Yung understanding the word. 52. Yun, matatapos na tayo. Matthew 13:52, anong sabi? And Jesus said to them, therefore every scribe, everybody say scribe. Scribe means yung nag-aral mabuti ng kautusan. Ang pagkakaintindi ko po sa mga scribe at pariseo, especially the scribes,
Kabisado po nila yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yung 5 books ni Moses nang walang mali. Ito yung scribe. Alam nila yung mga batas ni Isaiah, yung Old Covenant. Alright? Yan po yung mga scribe. Every scribe who has become a disciple, everybody say disciple. Ito naman yung direktang tumutukoy sa akin at sa iyo. Sabihin natin disciple ulit. And disciple means, hindi siya nakatutok sa learning, although nagle-learn siya, but nakatutok siya sa living. Everybody say living. So dalawa, learning and living. Ang mga eskriba, mga minamahal na kapatid, naghahanap ng katotohanan. Ako at saka kayo, nasa atin mismo yung katotohanan. Ulitin ko ha. Yung mga nag-aaral sa lumang tipan, especially the scribes, naghahanap sila ng katotohanan. Okay? They have their religions. Kaya nga ang religion, guys, laging connected siya sa word na seeking. Researching. Yung hindi, wala pa sa kanila. Wala pa sa kanila. Alright? Nakatutok sila sa pag-aaral. Pero ikaw na disciple, nasa iyo na yung katotohanan. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. Yung truth ay nasa sa iyo na. Now, when you are living on the truth, yun ang disciple. Mga minamahal na kapatid, habang ipinamumuhay natin si Jesus, lalo tayong natututo. Okay, I hope you are getting the point. Alright? Yung mga scribes at saka mga disciples, meron silang pagkakaiba. Alright. Hanggang 52 lang ba yan? Siya. Hanggang 52 lang siya. So, babasahin ko na lang sa inyo yung iba. Okay. Alright. Ganito po ang nakalagay sa Bible ko na Tagalog. Ano nga Bible to? Ang salita ng Diyos, Biblia. Sabi po sa verse 52, at sinabi ni Jesus sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati mga bago. Okay. Ang pagkakaiba po nung iskriba sa disciple, ang iskriba, ang alam lang nila, almost yung lumang principles, lumang tipan. Ang mga disciples po, mga minamahal na kapatid, na katulad ko at katulad ninyo, alam na rin natin ang New Testament. Okay? Sa lumang tipan, mga minamahal na kapatid, si Jesus ay inihula. Sa bagong tipan, si Jesus ay nag-manifest. Hello? So, a true disciple is that yung ako at saka kayo na ipinamumuhay natin ng ating Panginoong Yesus, yun ang disciple. And a true disciple is focusing on living the truth. Ang scribe, hinahanap nila. Nililikom nila yung mga truth. Ikaw baliktad. Nasa iyo na yung truth nung tanggapin mo si Jesus, because Jesus is the truth. At habang ipinamumuhay natin si Jesus, lalo tayong natututo ng maraming truth. Katulad ba noon, mga minamahal na kapatid, saan ko ba? Kaya guys, sa pagiging believer, walang graduation. Amen? So guys, the new and the old. Naiintindihan niya na ang Bible, yung Old Testament ay bagong testament na nakatago. Guys, makinig kayo. This is a good truth. Na yung New Testament ay Old Testament. Okay, baliktad yung sabi ko, no?
Ang disciple na katulad ko at katulad ninyo, ang New Testament ay Old Testament na nakatago. Ang Old Testament ay New Testament na ipinahayag. Alright? Just in case na hindi nyo pa rin nakuha, ulitin na lang natin at magtapos na tayo. Alright. Ang Old Testament ay New Testament na nakatago. Ang New Testament ay ang Old Testament na inihayag. Amen? So, hindi ka mauutakan ng mga eskriba lang. Kasi sila Old Testament lang. New and Old. Nung araw, hindi ko maintindihan. Anong verse na to? Alright? So, sa ngayon, yun yung inilalabas mo sa iyong buhay. Bakit? Sino ba tinuturo sa Old Testament? Si Jesus, di ba? Sino ba tinuturo sa New Testament? Na si Jesus ay nagmanifest na. Ipinanganak, nagministry, namatay, pero muling nabuhay. Alright, guys. Ngayong umaga, hindi tayo lumalayo. Ang pinag-aaralan natin is the kingdom of heaven. Because that kingdom, ito yung atmosphere na kailangan ko at kailangan ninyo. Para maging successful and very, very victorious yung ating buhay. Biruin mo, yung jeans na makalakad sa ibabaw ng tubig, meron ka pala nun. It is subject to a study. Pag-aralan nyo pa rin po. Pero sabi ng scientist, meron tayo nun. Yung genes lang natin ay hindi exposed sa tamang environment. Hello? 53 trillion cells meron ka. Pero marami dyan tulog. Tamad. Kasi hindi exposed sa tamang environment. Kaya, sa umagang ito, when it comes to the kingdom of God, righteousness, and understanding the word, ano sasabihin natin? Yes, Lord. Yes, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa simpleng bagay na